Yes, dumating na. So, today guys, mag-unbox tayo ng ating mga order galing sa Shopee. So, ano-ano ba to? So, ito, unahin natin tong mas maliit, no? So, ito yung maliit. So, galing pa siyang China. Isa ito sa importanteng gamit pag nagbi-build ka ng battery. So, isa to sa kailangan mo o kailangan natin para sa ating battery. So, ano ba to? So, applying capacitors, balancing, yes. So, version 3.2, 6 series to 8 series. So, yung battery type niya nandito. So, LiFePO4 ang gamit natin. So, antong ito siya. Wow. Actually, pangalawang balikan na ito eh. Parang okay naman siya doon sa Calb batteries ko, no? So, ito yung ginamit ko, active balancer. So na active balancer. Maganda siya doon sa battery na Calbs na binuo kong isa. So, kamukha lang to nung isa. Parang maganda naman ang quality niya, tsaka maganda yung performance niya. So, yan, lithium battery equalizer. So, nakalagay dito 4S, 8S, BMS 2.5 to 4.5 volts pa to? Tama ba to? Super capacitor. So, ang dami niya, no? Ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 24. So, 24 siya. Dami. So, capacitor. Okay. So, meron tayo active balancer isa. Active balancer siya doon sa okay na. So, yung next, ito. So, ito, importante rin siya, no? Sa binubo nating battery. Kasi, isang beses, trinay ko kasi wala nito eh. So, nagbuo ako ng LiFePO4. So, wala nga, hindi ko na ginamitan ito. Meron lang akong balancer. Hindi siya obra. Minsan nag-overcharge siya. Tsaka naglo-lowbat yung battery. So, ito yung isang binili ko noon. Hindi ko pa masyadong alam paano gamitin. Pero nung naikabit ko na, dun ko na-realize. Saka maganda to, may Bluetooth eh. So, ito, kopya na lang din to dun sa battery kong isa. So, meron din siyang manual. May mga connectors. Tapos, ito yung mga strings niya o yung mga wires niya. So, okay naman. So, check natin. Ganda rin to. Pero, hindi ko pa siya nakitang nag-overheat sa akin eh. Parang minsan. Tsaka napoprotektahan niya talaga yung battery ko. Nag-overprotect siya. So, hindi niya fully charge. Kung ano lang yung setting mo, doon lang din siya talaga. So, nasasabi ko, for me, para sa battery ko, maganda to. Nagpe-perform talaga siya ng maayos. So, yung battery ko ngayon, hindi siya nag-overcharge. Simula ang kinabit ko, wala na akong history ng overcharging eh. So, happy naman ako dito. Kaya, tingnan ko kung okay din to. Sana okay to. Okay pa rin to. So, pinagparehas ko sila gawa ng ipaparallel ko yung battery kong Calb. So, meron akong binili uli na Calb batteries. So, pumapatak siya ng 24 volts na 150 Ah. So, ipaparallel ko. So, lalabas to mga 24 volts times 300 something Ah na to. So, mas malaki na. So, huli makatipid talaga ako sa kuryente dahil dito sa mga pinagbibili ko na to na napakamahal. Okay guys, sa susunod ulit, papakita ko sa inyo yung update ng Calbs ko. Okay, thank you.